Bagong buhay, bagong tirahan, bagong paaralan, bagong pakikipagsapalaran. Ito ang nakatakdang mangyari sa binatang si Ben. Kamamatay lang ng nanay niya nung nakaraang buwan dahil sa malubhang sakit. Kaya naman, napilitan siyang makitira sa lolo Lucio niya sa probinsya, sa General Santos sa Mindanao. Dahil walang mag-aasikaso sa kanyang pag-aaral sa Maynila. Abala kasi ang kanyang tatay sa pagtatrabaho para sa ikabubuhay nilang mag-ama. Kaya sa probinsya na siya pipirmi mula ngayon. Sa Maynila si Ben ipinanganak, lumaki at nag-aral. Tuwing bakasyon o tuwing may pagkakataon, umuuwi sila ng mga magulang niya para dalawin ang lolo niya sa probinsya. Ngayon lang ang pagkakataon na maninirahan siya ng matagal. Kaya malaking adjustment ang ginawa niya para makasabay sa buhay sa probinsya. Eksaktong 1 buwan na siya ngayong araw sa pananatili niya sa probinsya ng kanyang lolo. Ito rin ang unang araw ng pasukan sa klase, kaya sobrang excited siya. Nasa huling taon na sa high school si Ben at ipagpapatuloy niya ang pag-aaral sa probinsya. Curious siya sa kung anong klaseng mga estudyante ba ang mga makakasama niya. Mababait ba sila o may bully rin sa kanila? Kaya nang pumasok siya sa gate ng school, ay abot-abot ang panalangin niya na sana ay maging maayos ang buhay estudyante niya dito sa probinsya ng kanyang lolo Lucio. Nakasabay niya sa gate ang isang babae na sa tingin niya ay kaedad lamang niya. Agad na umagaw ng paningin niya ang kakaibang itsura ng dalaga. Ngumiti ito ng bahagya nang magtama ang kanilang mga mata. Bago ka ba dito sa school? Ngayon lang kita nakita dito eh. Oo. Kaya medyo kinakabahan pa ako. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Mababait ang mga mag-aaral dito sa baryo. Buti naman kung ganun. Siya nga pala. Alam mo na ba kung saan ang room mo? Hindi pa nga eh. Ang alam ko yung pangalan na magiging advisor ko. Si Mrs. Marshall. Tinanong ko yun nung nag-enroll ako eh. Pareho pala tayo ng advisor. Kung ganun eh, magkaklase tayo. Tamang-tama. Sabay na tayong pumunta sa classroom natin. Ako nga pala si Rina. Ako naman si Ben. Nagagalak akong makilala ka, Rina. Ako din, Ben. Kapwa napangiti na lamang sila sa isa't isa at nagpatuloy na sa kanilang paglalakad patungo sa room na nakatalaga sa kanila. Nabawasan ang kaba ni Ben dahil meron na siyang kakilala at magiging kaklase pa niya. Ibig sabihin, kahit paano ay may makakausap na siya sa klase. Hindi na siya mangangamba na baka wala siyang maging kaibigan. Pagkarating nila sa kanilang classroom, naroon na ang kanilang class advisor. Nakaupo ito sa harap ng kanyang mesa at nag-aasikaso sa iba pang mga estudyante. Pagpasok niya pa lang sa classroom, ay nakuha na agad niya ang pansin ng kaklase niyang babae dahil sa kakaibang bihis ng binatilyo dahil laki nga siya sa syudad. Isa pa ay masasabing gwapo at may dating ang binatilyo. Parang K-pop star ang datingan. Na in ngayon sa mga kabataan. Nakatingin lang ang mga ito sa kanya habang naglalakad siya patungo sa mesa ng kanilang teacher. Magandang umaga po, Ma'am Marshall. Ako po si Ben, yung bagong transfer po. Nag-angat ng muka ang teacher pagkarinig nito sa boses niya. Nang makita siya nito, ay nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Bagyang napangiti ang guro na para bang nakakita ng artistahing idolo niya. Good morning din sa'yo, Ben. Aba, talagang gaganda nga ang umaga. Pag ganito kagwapo ang babati sa'yo. Napangiti siya ng bahagya dahil sa hiya. Sanay na siya na laging pinupuri ng ibang tao dahil sa angkin niyang gandang lalaki. Mapupulang labi at malalabanos na kutis. Pero di pa rin maalis ang makadama ng konting hiya. Mukha talaga siyang artistahin sa tindig
at kagwapuhan niya. Dahil sa sinabing yon ni Mrs. Marshall, tila kinilig lalo ang mga kababaihang kaklase niya. Ma'am, saan po ba ako pwedeng umupo? Mamaya ka na umupo. Ipapakilala muna kita sa mga kaklase mo. Pagkatapos nun ay tumayo ang teacher sa kanyang mesa. Pumunta sa unahan ng classroom sa kasumenyas ng katahimikan. Sige iho, ipakilala mo lang yung sarili. Bagamat nakakaramdam ng hiya, pinilit niya pa ring magsalita. Magandang umaga po. Ako po si Ben Mercado. Apo ho ko ni Lolo Lucio. Yung may tindahan ng mga palamuti at alahas sa kanto? Opo ma'am, siya nga po. Oh girls, paano ba yan? Alam nyo kung saan siya nakatira ha? Kaya kung gusto nyong gumanda ang umaga nyo araw-araw, doon kayo dumaan. Nagtawanan ang lahat ng mga mag-aaral na naroroon sa birong yon ng kanilang teacher. Lalo na si Rina na talagang nakaramdam agad ng pagkagusto sa binata sa unang pagkikita pa lang nila. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala na yon, naupo na ang binata sa bakanting upuan sa tabi ni Rina. Hindi niya mawari, ngunit parang may kung anong puwersang bumubulong sa kanya na doon siya maupo. Labis siyang ikinagulat ng lahat ng mga kaklase niya. Doon siya tumabi sa babaeng pinakapangit sa kanilang lahat. Maitim ang balat at mukhang hindi naliligo. Naku naman Ben, bakit diyan ka tumabi kay Rina? Baka kulamin ka niyan. Hindi malaman ni Ben kung nagbibiro ba o nagsasabi ng totoo ang kanilang guro. Hindi naman po ako naniniwala sa kulam, ma'am. Buti kung ganon. Dahil yung mga hindi naniniwala sa kulam, hindi din tinatablan. Pero sa lakas ng kapangyarihan ni Rina, ma'am, kahit hindi po naniniwala, ay tsak natatablan. Dahil sa nagtawa ng muli ang kanyang mga kaklase maliban kay Rina, buong akala ni Ben ay bahagi pa din yun ng pagbibiro ng kanyang teacher at ng mga kaklase. Kaya hindi na lang niya gaanong pinagtuunan yon ng pansin. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, totoong may lahing mangkukulam ang pamilya ng dalaga. Buong araw na pinagmasdan ni Rina ang katabing lalaki. Napakasimple lang nito at hindi suplado. Lahat ng mga bumabati sa kanya, lalaki man o babae, ay pinapansin niya. Dahil dito, lalo siyang nagkagusto sa bagong kaklase. Para kay Ben, maayos na natapos ang buong araw niya sa unang araw ng pagpasok niya sa kanyang bagong paaralan. Subalit para kay Rina, yun ang araw na hindi niya gustong matapos pa. Dahil baka bukas ay hindi na siya pansinin ng lalaking katabi niya, lalo na may mga sinabi ang iba niyang kaklase tungkol sa kanya. Maging ang kanilang advisor na si Mrs. Marshall ay may kung anong nabanggit tungkol sa kanya. Pag-uwi ng bahay ni Ben, agad siyang sinalubong ng lolo niya. Kinamusta ang unang araw sa klase. Mabuti apo, at nagawa mo makapag-adjust kagad sa buhay dito sa probinsya. Nung una, akala ko talaga ay maninibago ka. Pero nakikita ko ngayong nag-e-enjoy ka na. Opo, Lolo Lucio. Maayos din po ang aking unang araw sa school. Ay, salamat naman kung ganon. Saka, mukhang mababait naman po mga kaklase ko eh. Meron na nga po akong bagong kaibigan eh. Rina po ang pangalan niya. Siya po ang unang nakilala ko sa school kanina eh. Biglang kinabahan ang lolo niya pagkarinig sa pangalang binanggit ng apo. Lumapit siya ng bahagya dito. Biglang sumeryoso ang muka. Rina baka mo? Ang pangalan ng bago mong kaibigan? Opo, Lo. Siya po ang unang nakita ko at nakausap sa school. Katabi ko rin po siya sa upuan. Nako, iyo. Iwasan mo ang babaeng yon. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Baka kulamin niya po ako, ganun po ba? Yung kasi ang sabi ng ibang kaklase ko eh. Oo, apo, tama sila. Kilalang mangkukulam ang pamilya nila dito sa ating baryo. Pero Lo, mukha naman po mabait yung tao eh. Mabait naman ang batang yon.
Pero hindi natin masasabi kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Kaya makakabuting huwag ka nang makipagkaibigan sa kanya, ni makipag-usap man lang. Lolo naman, para na po ako nang huhusga ng kapwa nun eh. Porke po ba hindi kagandahan yung tao eh, mangkukulam na po kagad? Makinig ka na lamang sa ipinapayo ko sa iyo, Apo. Matanda na ako, kaya lahat ng mga tao dito sa baryo ay kilala ko. Iwasan mo ang babaeng yon kung ayaw mong mapahamak. Kinabukasan, pagdating niya sa classroom nila, kahit na nakita niya si Rina sa upuan nito, nagkunwari siyang hindi niya yon nakita. Hindi siya pinansin ni Ben, gaya ng paalala sa kanya ng kanyang lolo. Sa halip, dumiretso siya sa mga kalalakihan niyang mga kaklase at piniling doon na rin maupo sa tabi ng mga ito. Nang mga sandaling yon, labis ang pagkadismaya ni Rina. Pakiramdam niya ay sinadya nitong hindi siya kausapin. Nasaktan ang kalooban ng babae. Kaya nang nag-lunch break sila, nakita niyang mag-isa si Ben sa mesa. Nilapitan niya kagad ito. Oh, Rina, ikaw pala. Pasensya na kung dito na ako naupo sa tabi ng iba nating kaklase ha. Bakit nga ba, Ben? Ayaw mo na ba ako maging seatmate? Hindi naman sa ganun. Mas komportable lang ako na lalaki din ang katabi ko sa upuan. Isa pa, para hindi na rin nila tayo tuksoin ng kung ano-ano. Nahihiya ka ba pag tinutukso nila tayo? Oo eh. Saka, hindi maganda sa pakiramdam na lagi na lang nila tayong tinutukso. Nahihiya kang tuksoin nila tayo dahil ba sa pangit ako nakatabi mo sa upuan? Rina, hindi naman sa ganun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero parang yun ang nararamdaman ko, Ben. Ayaw mo lang aminin na napapangitan ka sa akin, kaya ayaw mo akong ka-seatmate. Pagkasabi nun ay biglang tumakbo palabas ng classroom nila si Rina. Siyang pagpasok naman ng kanilang guro. Nagtataka ito dahil umiiyak nang makasalubong niya si Rina. Teka, ano nangyari kay Rina? Bakit siya umiiyak? Ma'am, sumama po yata ang loob niya sa akin eh. Dahil sa tabi ni Marco ako naupo at hindi po sa tabi niya. Hay nako, napakaliit na bagay nun para iyakan. Hayaan mo at kakausapin ko na lamang siya. Saka tama ang ginawa mo, Ben. Hindi ka dapat nakikipagmabutihan dyan kay Rina. Baka mapahamak ka lang. Kaya maaga pa lang, umiwas ka na sa kanya. Yan nga din po ang sinabi po sa akin ng lolo ko kagabi. Basta't makinig ka na lamang sa aming mga nakatatanda dahil kami ang mas nakakaalam sa makakabuti para sa inyo. Ganun kaprangka kung magsalita si Mrs. Marshall dahil nga sa mga kwento sa kanilang lugar na may kinalaman sa pamilya ni Rina. Alam rin yun ng mga kabataang estudyante niya. Pagkatapos na maikling pag-uusap na yon, naupo na ang kanyang teacher sa upuan nito. Nagpatuloy sa pag-aayos ng kung ano-anong mga papel sa kanyang mesa. Si Ben naman ay naiwan pa ding nakatulala. Nag-iisip kung bakit sinasabi ng karamihan na layuan niya ang babaeng yon. Di nga kaya totoong mangkukulam ang pamilya nito. Meron pa bang ganun sa panahong ito? Tanong sa isipan ng binata. Ngunit ganun pa man, ay hindi talaga siya naniniwala na may mangkukulam pa sa panahon ngayon. Maliban na lang kung siya mismo ang makakaranas ng bagsik ng mga ito. Kinagabihan, napansin ng Lola Cora ni Rina na malungkot ang kanyang apo. Nag-aalala ang matandang babae sa apo dahil baka may sakit na naman ito. Kaya nilapitan niya at inilapat ang mga daliri ng pabaligtad sa noo nito. Lola, ano po bang ginagawa niyo? Titignan ko lang kung may sakit ka. Kanina ka pa ba tamlaya? May dinaramdam ka ba, iha? Wala po, Lola. Malungkot lang po ako ngayon. Abay, bakit naman? Kahapon lang pag-uwi mo galing eskwelahan masayang-masaya ang araw mo. Pero ngayon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Dahil po, ayaw na po akong katabi sa upuan ng lalaking ikinuwento ko sa inyo kahapon. Yun lang, nalungkot ka na kagad. Gusto ko nga po siya, Lola.
Kahapon lamang kayo nagkakilala. Paanong gusto mo na kagad siya? Gwapo po siya, Lola. Kaya lang, mukhang ayaw niya na po sa akin. Kahit nga sana kaibigan lang, ayaw din po niya. Nararamdaman ko pong iniiwasan na po niya ako eh. Ay naka, hayaan mo na po. Masanay ka na lagi tayong iniiwasan ng mga tao sa baryong ito. Pero Lola, di ba, hindi ka naman na po nangungulam? Bakit iniiwasan pa din nila tayo? Doon na nila ako nakilala, Apo. Kaya kahit hindi ko na ginagawa yon, ikinakabit pa rin nila yon sa pamilya natin. Matagal ng panahong iniwan ko ang gawain yon. Pinagsisihan ko na din ang mga ginawa ko noon. Pero hanggang ngayon, hindi pa din yun nakakalimutan ng mga tao sa baryong ito. Pasensya ka na kung pati ikaw may naladamay dito, Apo. Pati ikaw, iniiwasan ng mga tao. Hayaan niyo na po yun, Lola. Ang mahalaga alam nating dalawa ang totoo. Siguro, dapat ko na talagang tanggapin na wala na akong magiging kaibigan. Kaya mula ngayon, kung ayaw nila sa akin, hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Dahil pag nakatapos na ako ng pag-aaral, aalis din ako sa lugar na ito. Lilipat na tayo sa lugar kung saan walang nakakakilala sa atin, tulad sa Maynila, para hindi na nila tayo pag-isipan ng masama. Napangiti si Lola Cora pagkarinig sa tinurang yun ng kanyang apo. Naisip niyang kahit may mga nagawa siyang mali noon, maganda naman ang naging pagpapalaki niya kay Rina. Naging mabuting tao ito, higit pa sa kanyang inaasahan. Lumipas ang mga araw nila sa eskwelahan na maayos na ang lahat dahil natanggap na rin ni Rina ang pag-iwas sa kanya ni Ben. Hindi na lang din niya ito pinapansin. Hinayaan din lang niya ang iba niyang kaklase na ayaw din sa kanya. Hindi naman ito nakaligtas sa mapanuring mga mata ng mga kalalakihang naging kaibigan ni Ben. Kaya nang matapos ang kanilang klase, ay pinag-usapan ni Ben kasama ang iba't ibang kaklase ang gagawin nilang pustahan. Nais nilang paglaruan si Rina. Liligawan ni Ben si Rina at sa loob ng ilang araw lang ay dapat na mapasagot niya. Nag-iisip si Ben kung pumayag ba siya bilang pakikisama, lalo na't bagong estudyante lamang siya roon. Kung sino ang matatalo sa pustahan nila, 1 buwan na maglilinis ng classroom. Nung una ay ayaw niyang patulan ang hamon na yon ng mga kaklase, ngunit napapadalas ang tuksuhan nila. Sinasabi ng mga ito na takot siya na makaranas na mabasted ng isang babaeng hindi kagandahan, kaya ayaw niyang gawin yon. Kaya para matapos na ang lahat ng panunukso ng mga ito sa kanya, pumayag siya. Nagpasya si Ben na gawin yun sa mismong araw ng birthday ni Rina, para talagang espesyal at hindi makakalimutan ng lahat. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng birthday ng dalaga. Yun ang 18th birthday niya, kaya masaya siyang gumising ng umagang yon. Maagang naghanda papuntang eskwelahan. Pagdating niya doon, 1 pulang rosas ang naabutan niya na nakapatong sa table niya. Tinanong ni Rina ang mga kaklase niya, ngunit ngiti ang itinugon ng mga ito. Maya-maya pa ay pumasok ng classroom nila si Ben, kasama ang mga kaibigan at kaklase niya. Dumiretso si Ben sa table ni Rina. Nginitian ito, saka hinawakan ang kamay ng dalaga. Happy birthday! Nagustuhan mo ba ang bulaklak na ibinigay ko sa'yo? Hala, sa'yo pala nang galing yan? Hindi na kailangan pero salamat pa din. Ikaw ang unang nakilala ko sa unang araw ko sa school. Kaya espesyal ka sa akin, Rina. Kaya gusto kong maging extra special din ang birthday mo. Sabay-sabay na nagtilian ang mga kaklase nila ng mga sandaling yon, lalo na yung mga kaibigan niya na nakakaalam sa pustahan nila. Ubod ng tamis naman ang ngiting iginanti ni Rina sa lahat, kaya lalong nagtilian ang mga kaklase nila. Hindi siya makapaniwala sa eksenang yon.
parang tagpo sa isang teleserye. Rina, dahil birthday mo ngayon, pwede ba kitang ihatid mamayang hapon pa uwi sa bahay nyo para makilala ko na din ang lola mo? Sandaling nag-isip si Rina bago bahagyang tumango. Naisip niyang ito na ang pagkakataon para makausap niya ito ng sarilinan. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang teacher na si Mrs. Marshall. Nagtataka kung bakit kakaiba ang saya ng mga estudyante niya ng umagang yon. Kahit na anong pag-uusisa nito, walang nagsalita sa mga estudyante. Ayaw nilang mabulilyaso ang pustahan nila ng araw na yon. Kinahapunan, tulad ng usapan ni Ben at Rina, inihatid nga siya nito sa bahay nila. Habang naglalakad ang dalawa, nagkwekwentuhan sila hanggang sa dumako na ang lalaki sa totoong pakay niya sa dalaga. Ang mapasagot ito sa araw na yon. Kung hindi, ay matatalo siya sa pustahan. Rina, magagalit ka ba sa akin kung liligawan kita? Napatigil sandali ang dalaga sa paglalakad. Napatitig ito sa mukha ng lalaking kausap niya. Inaalam niya kung seryoso ba ito sa sinasabi niya. Ano bang pinagsasabi mo? Nalipasan ka ba ng gutom o natamaan ka ba ng masamang hangin? Kaya naging ganyan ka ngayong araw? Umiwas lang naman ako sa iyo nung mga nakaraang araw dahil gusto kong masorpresa ka talaga pag nagtapat na ako sa iyo eh. Ang totoo niyan, Rina, gusto talaga kita. Unang kita ko pa lang sa iyo. Hindi ako naniniwala. Dahil alam ko ang masamang binabalak niyo sa akin. Alam ko ang pustahan niyo. Nagulat si Ben. Kinabahan ng binata pagkarinig sa tinurang yun ng dalaga. Naisip niyang mula umpisa pala ay sumasakay lang ito sa lahat ng nangyayari. Teka, anong pustahan ang sinasabi mo? Narinig ko kayo ni na Marco na nagpaplano pa lang kayo para pagpustahan ako. Pumunta ako sa bahay niyo noon para magtanong sa assignment natin at narinig ko ang usapan niyo. Kung ganun, bakit hindi ka nagsalita kanina? Bakit sumakay ka sa palabas na yun kanina? Dahil hindi magiging maganda ang palabas niyo kung hindi ako makikisakay sa mga kalokohan niyo. Akala ko iba ka sa kanila, na matino ka. Pero kagaya ka rin nilang walang puso. Ginagawang kasiyahan ang kahinaan ng iba. Pasensya ka na, Rina. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Sinadya mong saktan ako nang piliin mong ituloy ang pustahan niyo. Umasa pa naman ako na magbabago ang isip mo na hindi mo na itutuloy na pag-usapan niyo. Pero hindi. Nagkamali ako. Oo, Ben. Inaamin ko. Totoong gusto kita nung una pa lang kitang nakita. Pero dahil sa nararamdaman kong ayaw mo sa akin, kaya hindi ko na ipinilit ang sarili ko sa'yo. Iniiwasan na lang kita para hindi na ako masaktan. Pero para paglaruan niyo pa ng mga kaibigan mo ang nararamdaman ko at sa mismong birthday ko pa, hindi kita mapapatawad. Hindi maitago sa mga mata ni Rina ang kalungkutan ng mga oras na yon. Kalungkutan na may kasamang galit. Samantalang ang binata naman ay nakayuko lang habang nagsasalita ito. Hindi siya makapaniwala sa kahihiyang pinagdaanan niya ngayon. Dahil yon sa pagpayag niya sa alok na kalokohan ng kanyang mga kaklase. Rina, patawarin mo ko. Mapapatawad lamang kita kung ako naman ang susundin mo. Ha? Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa mga kaibigan mo na sinagot kita, na tayong dalawa na, para manalo ka sa pustahan nyo. Sila naman ang paglalaroan natin. Dahil sa girlfriend mo na ako sa paningin nilang lahat. Ang ipapakita natin sa harap nila ay katulad sa tunay na magkasintahan. Ako din na magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay. Yan ang magiging kasunduan natin. Pumapayag ka ba, Ben? Kahit nalabag yon sa loob ni Ben, wala siyang pamimilian ng oras na yon. Naipit na siya sa sitwasyong kinasasangkutan niya. Nanaig ang katahimikan sa pagitan ng dalawa
hanggang sa makarating sila sa bahay ng dalaga. Nag-aagaw na ang dilim nun dahil sa malayo-layo din ang bahay ng babae. Nasa paanan yun ng bundok, malayo sa kapatagan. Kahit na nag-aalangan si Ben na tumuloy sa bahay nila, wala siyang nagawa. Kailangan niyang gawin ang mga gusto nito para hindi ito magalit sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, andun na ang lola ng dalaga, nakaabang sa salas ng kanilang bahay. Nagulat pa ito nang makita ang binatang kasama niya. May bisita pala tayo. Opo, Lola. Siya po si Ben. Boyfriend ko po, Lola. Biglang napatayo ang matanda sa kinauupuan nito pagkarinig sa sinabing yon ng kanyang apo. Hindi makapaniwala sa sinabi nito sa kanya. Nagulat din si Ben na pati ba sa harap ng lola nito ay kailangan magkunwaring magkasintahan sila. Subalit nanatiling tahimik ang binatilyo. Ano sinabi mo, Rina? Boyfriend mo ka mo? Abay, napakabilis naman yata ng pangyayari. Paano naging kayo na kagad? Niligawan ka na ba niya? Totoo pong sinasabi ko, Lola. Bumaling ang tingin ng matanda sa lalaking nakatayo sa harap niya. Saka tinignan ito mula ulo hanggang paa. Wala siyang maipintas sa pisikal na anyo nito. Guwapo at talagang kaibig-ibig. Lalo siyang nagtaka sa totoong intensyon nito para sa kanyang apo. Nilapitan niya ito ng bahagya. Saka seryosong tinanong. Matanong kita, iho. Totoo ba ang sinasabi ng aking apo? Totoo ba na gusto mo ang apo ko? Hindi halos makapagsalita ang lalaki dahil sa labis na kaba nito. Hindi alam ni Ben ang isasagot pero kailangan niyang sumakay na rin sa ibig mangyari ni Rina. Opo, gusto ko po siya. Sa gandang lalaki mong yan, nagtagusto mo ka sa apo ko. Abay, Totoy, bibigyan kita ng pagkakataon para umamin sa akin ngayon. Totoo bang magkasintahan na kayo? Opo, totoo pong magkasintahan na po kami ni Rina. Kung gano'n hindi ako hahadlang sa inyo. Pero sa sandaling paiyakin mo ang aking apo o saktan mo siya, hindi kita patatawarin. Napalunok ng bahagya si Ben pagkarinig sa sinabing yun ng matanda. Tila pagbabanta sa kanyang pandinig ang mga sinabi nito. Pero dahil napasubo na siya sa sitwasyon na yun, wala na siyang magawa kundi ituloy na lang. Samantala, sa bahay ng Lolo Lucio ni Ben, labis na ang pag-aalala nito para sa kanyang apo. Gabi na kasi ay wala pa ito sa kanilang bahay. Kaya pinuntahan na niya ang bahay ng isa nitong kaklase na si Marco. Sinabi naman ni Marco sa matanda na nagtungo nga ito sa bahay ni Rina. Lalong kinabahan ng matanda nang malaman niya yon. Naisip niyang baka mapahamak ang apo niya sa maglolang yon dahil malabo na ang mata ng matandang lalaki. Pinilit niya si Marco na samahan siyang puntahan ng apo niya sa bahay ng kilalang mangkukulam sa baryo nila. Hindi pa sila halos nakakarating sa bahay ng maglola. Narinig na ni Lolo Lucio ang tawanan ng mga ito sa loob ng bahay. Kaya kahit paano ay nakampante na siya. Maya-maya pa ay nasa pintuan na siya ng bahay. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintuan. Hindi rin naman nagtagal ay bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Rina na nakangiti habang nakatingin sa matanda. Lolo Lucio, kayo po pala. Pasok po kayo sa bahay namin. Hindi na, Rina. Hindi din kami magtatagal. Susunduin ko lang sana ang apo kong si Ben. Nag-aalala ako dahil gabi na wala pa rin siya sa aming bahay. Ilang sandali pa ay lumabas na din ang lola ni Rina. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Lucio, pasensya ka na kung gilabi na ng husto ang apo mo. Ang yaring birthday ngayon ng apo ko, kaya dito ko na din siya pinakain ng hapunan. Hindi nagpaalam itong apo ko, kaya nag-alala ko. Buti na lang, alam nito si Marco
na dito sa inyo siya pumunta, kaya sumunod na ako dito. Hala, sige, pumasok muna kayo para makakain na rin. Naku, wag na. Kailangan na naming umuwi at sobrang dilim na ng paligid. Gusto ko din sanang makausap ka tungkol sa mga bata. Bakit naman? Anong dapat natin pag-usapan? Abay, hindi mo pa pala alam. Magkasintahan na itong mga apo natin. Ngayon ko lang din nalaman. Baka pwede tayo mag-usap kung hindi ka tumatanggi sa relasyon nila. Natigilan si Lolo Lucio sa narinig niyang yun. Hindi ito makapaniwala sa tinurang yun ng matandang babae. Pero dahil ayaw niya na lumabas na bastos, kaya pinili niyang maging kalmado kahit na hindi siya sang-ayon sa relasyon na sinasabi ng lola ni Rina. Kung nagkakasundo ang mga bata, sino ba naman tayo para pigilan sila? Tila pagsang-ayon na rin ang sinabi ni Lolo Lucio. Napangiti ng bahagya ang lola ni Rina dahil sa narinig na sagot nito. Kahit paano ay nakampante naman si Ben na hindi magkakaroon ng problema sa lolo niya. Kung gayon, abay maraming salamat sa iyo, Lucio. Ayoko lang na magkaroon ng problema ang apo ko tungkol sa bagay na yan. Dahil ayos naman na ang lahat, maaari na ba kaming umuwi ng apo ko? Pasensya na talaga, Cora. Kaya lang talagang lumalalim na ang gabi. Pwede pa naman natin pag-usapan ulit ang tungkol sa mga bata sa susunod na mga araw. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang maglolo. Habang nasa daan sila pauwi sa kanilang bahay, hindi maitago ang inis ng matanda sa apo nito. Pero pinigilan niyang magsalita ng kahit na ano dito. Dahil may iba pa silang kasama. Si Marco yun, nakaklase nito. Bago sila umuwi sa kanilang bahay, ay idinaan muna sa kanilang bahay si Marco. Saka sila dumiretso sa bahay nila. Pagkarating nila sa loob ng bahay, agad na kinausap ng matandang lalaki ang apong si Ben. Ben, totoo ba na girlfriend mo ng apo ng mangkukulam na yon? Hindi malaman ni Ben kung totoo ba ang sasabihin niya o magsisinungaling na lang siya. Pakiramdam niya kasi kahit na totoo o kasinungalingan ang sabihin niya dito, magagalit at magagalit pa rin ito sa kanya. Kaya pinili na lang niya yung sa pakiramdam niya ay mas magaan ang galit na matatamo niya. At totoo po, Lolo. Girlfriend ko na nga po si Rina. Ano bang masamang hangin ang pumasok sa utak mo at ginawa mo ang bagay na yon? Di ba sabi ko sa'yo, iwasan mo ang babaeng yon. Pero imbis na sumunod ka, ginawa mo pang kasintahan mo. Sorry po, Lolo. Gusto mo ba talaga siya? Opo, Lolo. Gusto ko po siya. Ano naman ang nagustuhan mo sa kanya? Hindi mo na ba nakikita ang itsura nun? Alangan na alangan para sa itsura mo. Pero Lo, mabait naman po siya eh. Baka naman kinulam mo o nagayuma ka na, kaya ka nagkakaganyan. Hindi po, Lo. Hindi din po ako naniniwala sa kulam o gayuma. Lahat na lang ng sinasabi ko sa'yo, hindi mo pinakikinggan. Ay nako, sumasakit na talaga ang ulo ko sa'yo. Sorry po, Lo. Tatanggapin ko lang ang sorry mo kung hihiwalayan mo na ang babaeng yon at makikinig ka na sa mga sinasabi ko sa'yo. Para yan sa ikabubuti mo, Ben. Kaya makinig ka sa akin. Lingid sa kaalaman ng maglolo, may isang nilalang na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nagpupuyos na ito sa galit sa matandang lalaki dahil sa kabaligtaran ang ipinakitang ugali nito kanina sa bahay nila. Nagpapanggap itong isang uri ng hayop kaya hindi siya napapansin ng maglolo. Nagpapanggap ito bilang isang aso. Nakaupo ito malapit sa pintuan ng bahay. Maya-maya pa ay umalulong na ito ng napakalakas. Nakapangingilabot ang alulong nito, sanhi para magtayuan ang mga balahibo sa katawan ni na Lolo Lucio at Ben. Dahil sa kakaibang pakiramdam ng matandang lalaki sa asong nasa pintuan nila, kinuha niya ang buntot ng pagi at dinala niya yon palabas ng bahay nila.
Nang makita naman ng asong umaalulong ang dalang buntot pagi ng matanda, tumigil ito sa pag-alulong sa kakusang umalis sa may pintuan ng bahay nila. Hahabulin pa sana yon ng matandang lalaki, ngunit bigla na lang itong naglaho sa dilim. Kaya bumalik na lang si Lolo Lucio sa loob ng bahay, saka mabilis na isinara ang pinto. Lolo, para saan po yung daladala nyo? Saka ano po ba yan? Ito ay buntot ng pagi. Para saan po yan, Lo? Pantaboy sa mga aswang na umaaligid sa paligid. Ano ba yan, Lo? Aswang naman po ngayon. Napakarami namang kababalagan po dito sa probinsya. Sapagkat dito sa probinsya, dito nagtatago ang mga kakaibang nilalang. Dahil sa lugar na ito, marami silang mga bundok na mapagtataguan. Hindi katulad sa kabayanan, madali silang makikilala ng mga tao. Yung aso na yon kanina, hindi yung totoong aso, kundi isang aswang. Aswang? Paano po kayo nakakasiguro, Lo? Dahil sa klase ng pag-alulong nito, at dahil sa mga mata nitong nakatingin sa dalakong buntot pagi, takot ang mga aswang dito. Higit pa sa hataw ng latigo ang sakit kapag dumampi ito sa kanilang katawan. Kaya ng gabing yun, hindi agad nakatulog ang matanda. Iniisip niya ang asong nakabantay sa pintuan nila kanina. Nakaramdam din si Lolo Lucio ng takot dahil sa pagbabalik ng mga aswang sa baryo nila. Matagal-tagal na din ang huling pagkakataon na may aswang na nagparamdam sa baryo nila. Ngayon na bumalik na ang mga ito, kailangan na nilang mag-ingat. Subalit palaisipan sa kanya kung sino yon. Dahil sa pagkakaalam niya, nalipol na nila kasama ng mga kababaryo niya ang mga aswang na dati namugad sa kanilang baryo. Samantala, maya-maya pa ay nakaramdam ng yabag ang matandang lalaki sa bubong ng kanilang bahay. Nagtungo ang ingay sa bintana ng silid. Kinalmot-kalmot ng tila mga kuko nito ang plywood na pansara. Napabangon si Lolo Lucio dahil sa mga nangyayaring naririnig niya. Naglakad siya ng marahan patungo sa bintana, habang hawak sa kanyang kamay ang buntot pagi. Habang papalapit sa bintana, naging mahigpit ang pagkapit ng matanda sa tangang sandata. Sa kanya dahan-dahang inalis ang maliit na kahoy na nakakalang sa bintana. Pagkatapos nun ay unti-unting ibinukas ang bintana habang nakahanda ang kanang kamay na may hawak sa buntot pagi. Nang ganap nang nakabukas ang bintana, nakita niya ang isang kakaibang nilalang. May pakpak ito na parang sa paniki. Mahaba ang mga kuko sa kamay at sa paa. Maitim ang balat. Nakakatakot ang nanlilisik na mga mata. Mapupulang mapupula ang mga mata. Pagkakita niya rito, ay agad na inihampas ang kanyang hawak na sandata. Tinamaan ang halimaw. Pumalaw ito ng napakalakas. Ilang ulit niya itong hinampas hanggang sa manghina. Pagkatapos nun, ay ipinulupot ng matanda ang ginamit na panghampas sa mga paa nito. Ngunit hindi yun naging mahigpit. Kaya nakatakas pa rin ang kakaibang nilalang. Subalit nag-iwan ng kakaibang sugat. Tumakbo yun at lumipad papalayo sa bahay nila. Maya-maya pa ay dumating na ang apo niya na labis ang pagtataka dahil sa mga kaluskos at kumusyon na narinig. Ano po yun, Lolo? Aswang yun, Apo. Pinuntahan tayo ng aswang. Po, bumalik na naman siya? Nasaan yung aso pa din po ba? Hindi na, Apo. Kundi nakakatakot at kahindik-hindik ang itsura ng aswang na nakita ko kanina. Isa ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Ang aswang na nagpapanggap na aso ay yung aswang na nakainkwentro ko. Ay posibleng iisa lang. Baka nagkakamali po kayo, Lolo. Baka naman po, namamalikmata lamang po kayo. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Naiisip ko nga, hindi kaya ang aswang na yon ay si Cora na lola ni Rina? Loya na naman po kayo eh. Wala na po ba kayong ibang mapagbibintangan kundi ang lola ni Rina? Kanina mangkukulam, ngayon naman po aswang. Nakakaawa na po sila, Lo.
Pinipili na lang nilang tumira sa paanan ng bundok para malayo sa mga tao dahil paulit-ulit na lang ang panghuhusga ng mga tao sa kanila. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Ben, saka muling bumalik sa kanyang silid. Samantalang ang kanyang lolo, naiwang mag-isa sa silid niya, iniisip pa din ang mga nangyari ng gabing yon. 2 engkwentro sa aswang sa iisang gabi lang. Sa kanyang palagay ay mukhang sinasadya yun. Subalit napapaisip si Lolo Lucio kung sino nga talaga ang aswang na yon. Matagal nang walang gumagalang aswang sa baryo nila. Mula nang mapatay ng mga magulang niya ang mga sinaunang aswang sa baryo nila. May hinala na ang matandang lalaki kung sino yon, ngunit kailangan niya ng patunay at ebidensya. Samantala, si Ben naman ay hindi din makatulog ng gabing yon. Balisa siya dahil sa dami ng kanyang iniisip. Una ay ang kalokohang kinasangkutan niya kay Rina. Nagkaroon patuloy siya ng instant girlfriend. Pangalawa ay ang mangkukulam na lola nito, kung totoo ba. Naisip niya na kung totoo yun, baka gantihan siya sa sandaling malaman ng lola Cora ni Rina ang peking relasyon nila ng apo. At pangatlo ay ang pagsalakay umano ng aswang sa kanilang bahay. Madaming hindi pangkaraniwang bagay siyang naranasan sa paninirahan sa baryo. Sa maikling panahon pa lamang yon ng pamamalagi niya rito. Kinabukasan, habang papasok si Ben sa gate ng school, kakaibang ngiti ng mga kapwa kamag-aral niya ang sumalubong sa kanya. Tila nalalaman na niya ang dahilan nun, lalo na nang lumapit sa kanya si Rina. Hindi lang ngiti ang ibinigay ng mga ito, kundi pati tilian. Hindi niya matagalan yun, kaya tinakpan ni Ben ng kanyang palad ang kanyang muka habang nakayukong naglalakad. Anong ginagawa mo? Bakit nakatakip ka ng muka? Kasi masakit ang mata ko eh. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. O baka naman, ikinakahiya mo ko. Kaya ka nagtatakip ng muka. Hindi Kung hindi pala, alisin mo yan. Dahil panigurado, yan din ang iniisip ng iba. Wala nang nagawa si Ben kundi sundin ang kagustuhan ng dalaga. Ibinaba niya ang kanyang kamay, saka normal na naglakad patungo sa classroom nila. Pagdating nila sa loob ng classroom nila, mas malakas na tilian ang sumalubong sa kanila, lalo na ang mga kapustahan ni Ben. Pasimpleng kumindat pa ang mga ito sa kanya, simbolo ng pagsuko nila at pagkatalo. Hindi naman yun nakaligtas sa mga mata ni Rina, pero hinayaan na lang niya. Ayaw niyang masira ang moment nilang dalawa ni Ben, kahit pa nga na peke lang ang lahat. Natapos ang araw na yun ng dalawa na puro pagpapanggap. Para mas kapanipaniwala ang lahat, pagkatapos ng klase nila ay inihatid ni Ben si Rina sa bahay nila. Habang naglalakad pa uwi, doon lang naging totoo ang tungkol sa kanilang dalawa. Doon lang naglakas ng loob si Ben na magtanong kay Rina sa mga plano nito. Rina, matanong lang kita. Kailan mo balak tapusin ang pagpapanggap nating ito? Bakit? Ayaw mo na ba? Kakasimula pa lang natin, di ba? Bakit parang umaayaw ka na kagad? Hindi naman sa ganun, kaya lang gusto ko nang matapos to para bumalik na sa tahimik ang buhay ko. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang mga kaibigan mo nagsimula nito. Pero dahil sa naging mabait akong tao, 1 buwan ang ibibigay ko sa'yo. Katulad ng 1 buwang pustahan nyo na maglilinis ng room. Pagkatapos nun, papalabasin natin sa lahat na nagkahiwalay na tayo. Ang tagal naman ng 1 buwan. Baka pwedeng kahit 1 linggo lang. Hindi pwede. Ako ang ginawa nyo ng kalokohan. Ako lang din ang magsasabi kung kailan ko gustong tapusin ang kalokohan yon. Yan ang ganti ko sa'yo. Kahit na anong pakiusap ni Ben kay Rina, hindi ito pumayag sa kagustuhan niyang tapusin na ang pagpapanggap nila. Kaya hinayaan na lang niya ito. Nanahimik na lang siya habang naglalakad sila patungo sa bahay ng dalaga. Pagdating nila doon ay sinalubong sila ng lola ng dalaga. Nakangiti ang lola Cora ni Rina habang unti-unting lumalapit sila. Aba Ben,
Salamat sa paghahatid mo sa apo ko. Ah, wala po yun, Lola Cora. Hindi na din po pala ako magtatagal. Uuwi na din po ako at baka gabihin po ako sa daan eh. O sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Pagkatapos na mag-iwan ng ngiti sa binata, humarap naman siya sa kanyang apo. Apo, painimin mo muna ng tubig ang iyong kasintahan bago umalis. Mukhang napagod sa paglalakad nyo. Pagkasabi nun, ay lumakad pabalik ang matandang babae sa pinakamalapit na upuan sa kanilang salas. Samantalang si Rina naman ay tumalima sa utos ng kanyang lola. Nang makita ni Ben na hirap lumakad ang matanda, inalalayan pa niya ito. Malugod namang tinanggap yon ng matanda. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang dalaga galing sa kusina. Dala nito ang isang baso ng tubig na inabot niya sa binata. Pagkatapos na mainom yun ni Ben, ay nagpaalam na din ang binata sa maglola. Sinundan pa siya ng tanaw ng dalaga habang papalayo ito. Nang wala na yon sa paningin niya, nagbalik siya sa kanyang lola na upo sa tabi nito sa mahabang kawayang upuan. Rina, apo. Mukhang seryoso nga sa'yo ang binatang yun, ah. Sa halip na sumagot, ay bahagyang ngiti lang ang itinugon ni Rina. Dahil doon ay nagpatuloy na lang sa pagsasalita ang matanda. Apo, kung sakaling paiyakin o saktang ka ng lalaking yon, sabihin mo lang sa akin, ha? Si Lola ang bahalang gumanti para sa'yo. Lola, hindi na po kailangan. Kung sakaling maghiwalay man kami, maaaring yun talaga ang kapalaran namin. Normal lang po yun. Kaya wag niyo na pong isipin ng mga ganti-ganti na yan. Makakagulo lang po yan sa buhay natin eh. Nako, apo. Minsan ang akala natin ay ayos lang ang mga bagay-bagay. Pero sa ibang tao ay hindi pala. Katulad ng lolo ni Ben. Bakit po, Lola? Ano pong ibig niyong sabihin? Akala mo ba ay tanggap ka niya para sa apo niya? Pero hindi naman pala. Ha? Paano niyo po nalaman yun? Hindi niyo naman po nakita o nakausap ang lolo niya simula po kahapon. Juan, pakiramdam ko lang, apo, na hindi kanya gusto. Hayaan niyo na po yun, Lola. Hindi po mahalaga kung tanggap niya ako o hindi. Ang importante lang po sa akin ay ang kami ni Ben. Kami nagkakaintindihan. At wala na pong iba. Tila nakampante naman ang matandang babae sa narinig na yon sa kanyang apo. Tunay ngang napakabait ni Rina, kaya nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya na uulitin ang ginawa niya sa lolo ng binata ng nagdaang gabi. Si Cora ang aswang na nakita ng lolo Lucio ni Ben sa bahay nito. Isa pa ay baka mabunyag ang inililihim niya kung patuloy niyang gagawin yon. Samantala, gabi na nang makauwi si Ben sa bahay nila. Nakaabang na ang kanyang lolo sa pintuan ng bahay nila. Kaya nang pumasok sa pintuan ng bahay nila ang binata, may halong pag-uusig ang tinging pinakawalan niya para sa apo. Matigas talaga ang ulo mo. Di ba sinabi ko na sa'yo? Natigilan mo na ang pakikipagmabutihan mo dyan kay Rina na yan. Pero patuloy ka pa rin. Sinusuway mo mga sinasabi ko sa'yo. Lolo, may sarili po akong isip. Kaya hayaan niyo na po akong magdesisyon para sa sarili ko. Pero paano kung mapahama ka sa ginagawa mong yan? Ano na lamang ang sasabihin ng iyong ama sa akin? Na pinabayaan kita? Nagiging ganyan po kayo kasi Polo dahil sa mga paghihinala niyo tungkol sa kanila. Gayong sa aking mga pagpunta dun sa bahay ni Narina, wala naman pong kakaiba sa kanila. Normal na tao lang po silang katulad natin na nagsisikap para mabuhay kahit maraming tao ang ayaw sa kanila. Ang totoo nga po niyan, Lolo. May sakit po si Lola Cora ngayon. Hirap pong makalakad. Kaya tigilan niyo na po ang kakaisip na masama sa kanila. Ano? May sakit ka mo matandang mangkukulam na yon? Opo, galing po ako dun sa kanila kanina. Nakita ko po ang sugat sa paa niya. Kung ganon, tama nga ang hinala ko. Siya ang aswang na sumalakay sa ating bahay kagabi. Yung sugat na yon, dahil yon sa buntot ng pagi na sumilo sa kanyang mga paa.
Kinilabutan si Ben pagkarinig sa sinabing yun ng matanda. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa kanyang buong katawan. Ano lo? Sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Oo, apo. At para patunayan ko sa iyo yan, pupunta tayo bukas sa bahay nila. Ako mismo ang aalam ng katotohanan. Pagkasabi nun ay pumasok na si Lolo Lucio sa loob ng kanyang kwarto. Binuklat ang kanyang lumang baul, saka may maliit na kahong kinuha. Tapos, dinala yon pabalik sa salas kung saan naroon ang kanyang apo. Ipinakita niya kay Ben ang hawak niyang kahon. Nanlaki naman ang mga mata nito at namangha dahil sa pag-aakalang simpleng palamuti lamang ang laman ng kahon na yon, nakabilang sa ibinibenta ng kanyang lolo. Kaya nang tinangka niyang hawakan ay hindi pumayag ang matandang lalaki. Iniiwas niya yon sa mga kamay ng apo. Bakit ayaw niyo pong hawakan ko? Ano po ba ang bagay na yan, Lo? Medalyon ito, apo. Medalyon? Ano pong klaseng medalyon? Medalyon na siyang magsasabi ng totoo. Tungkol naman po saan? Nalalaman ng medalyon na ito kung aswang ba ang taong nakakasalamuha ko o kung may aswang na malapit. Dadaling ko to bukas pagpunta ko sa bahay ng matandang kora na yon. Mabuti na rin po siguro yan para matahimik na po kayo sa kakabintang sa kanila ng kung ano-ano. Sana nga lang ay hindi totoong hinala ko sa kanya. Dahil baka kung ano magawa ko kung sakaling mapatunayan kong tama ang aking kutob. Kinabukasan, hindi pumasok sa klase si Rina dahil sa alam na ng lahat na si Ben ang boyfriend dito. Tinanong siya ng mga teacher niya kung bakit absent ito. Naisip niyang baka lumala ang sakit ng lola ni Rina kaya umabsent na lang para maalagaan ito. Kaya yun ang kanyang sinabi sa tanong ng kanilang teacher. Lalo siyang tinukso ng mga kaklase niya dahil doon. Hindi naman mapigilan ni Marco na magkomento dahil hindi na siya komportable sa mga nangyayari. Lalo na ang laging panunukso ng mga kaklase kay Ben. Kaya sinabi na lang ni Marco ang totoo sa buong klase na ang namamagitan kina Ben at Rina ay dahil sa naging pustahan nila. Nagulat ang mga estudyante sa sinabi ni Marco. May iba't ibang komento at reaksyon ang mga ito. Kaya naman, wala ring nagawa si Ben kundi umamin na lang sa nagawa nilang pagkakamali. Nagpasya si Mrs. Marshall na kausapin siya ng sarilinan. Bakit niyo ginawa ang kalokohang yon? Bakit kailangan magpustahan kayo? Paano na lang kung malaman ng lola ni Rina ang tungkol doon? Natatakot akong baka ikapahamak mo yon, Ben. May alam din po si Rina, ma'am. May alam si Rina tungkol sa pustahang ito? Aba, pero pumayag din siya. Naguguluhan ako sa sinasabi mo, Ben. Mamaya po pagtapos ng klase pupunta po ako sa bahay nila. Aaminin ko po ang lahat ng mali ko at magsusorry po ako sa lola niya. Sa tingin mo ba ay ganun lang kadali yon? Na sa isang sorry mo lang ay patatawarin ka na kagad niya? Pinaglaruan mo at ng kabarkada mo ang damdamin ng isang babae. Para sa aming mga kababaihan, masakit sa pakiramdam yon. Mabuti pa siguro, bumalik ka na lang sa Maynila kung saan ka nang galing para makatakas ka sa gulong ito. Hindi po ako aalis, ma'am. Haharapin at aayusin ko po ito para sa ikakatahimik ng lahat. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko po naayos ang kalokohang nagawa ko. Kahit paano, nakaramdam ng paghanga ang guro sa kanyang estudyante. Bagamat nagkamali ito, handa siyang harapin ang magiging resulta nito. Nag-alala lamang siya dahil hindi niya alam ang magiging epekto nito sa maglola. Paano kung dahil dito, bumalik ito sa pangkukulam? Lalaganap na naman ang takot sa baryo nila kapag nangyari yun. Nag-aagaw ang dilim at liwanag nang magtungo ang maglolo sa paanan ng bundok kung saan naninirahan ang maglolang Cora at Rina. Mula sa labas ng bahay kung saan ay nagsisibak ng kahoy si Rina ng mga oras na yon, kita niya ang bulto ng 2 taong paparating habang lumalapit ang mga ito sa kanya. Nagiging maliwanag sa kanya ang anyo ng mga ito.
Napangiti siya ng bahagya nang makilala niya ang mga paparating. Ito ay ang maglolong Ben at lolo Lucio. Dahil sa sobrang excited ng dalaga, hindi na nito hinintay na makalapit sila. Tumayo ang dalaga at kusa niya ng sinalubong ang mga ito. Hindi na naikubli pa ni Rina ang saya niya ng mga oras na yon. Kaya lalong nakaramdam ng konsensya ang binata para sa dalaga. Asan ang lola Cora mo, Ineng? Nasa loob po ng bahay namin. May sakit po kasi siya kaya inaalagaan ko po. Ganun ba? Pwede ba namin siya makita? Opo, syempre po. Siguradong matutuwa po ang lola pag nakita po kayo. Sana naman hindi malubha ang sakit niya. Habang naglalakad patungo sa bahay, ay sandaling namayani ang katahimikan sa tatlo. Naisip ni Ben, nakakausapin na lang niya ng bukod ang dalaga pagka naging maayos na ang pakay ng lolo niya sa lola ni Rina. Pagkarating nila sa bahay, magiliw silang pinapasok ng dalaga. Saka tinawag ang lola niyang nasa kusina. Naglalagay ng halamang gamot sa kanyang paa dahil sa lumalalang sugat nito. Subalit dahil sa pagtawag ng apo sa kanya, kahit napipilay-pilay pa ito, ay sinikap na lumabas ng salas nila. Nabungaran niya doon ang maglolo. Nakaupo na sa mahabang kawayan. Naningkit ang mga mata ng matandang babae pagkakita nito sa lolo ng binata. Naroon din ang pagtataka kung bakit naroon ang mga yon. Ano ginagawa niyo dito sa bahay namin? Nabanggit ng apo ko na may sakit ka raw, Cora. Kaya gusto kanyang dalawin. Nag-aalala siya sa kanyang girlfriend na baka mahirapan ito mag-alaga sa'yo. Lalo na't hindi ito pumasok sa klase nila kanina. Ikaw, ano sadya mo dito sa amin? Sinamahan ko lang siya dahil malapit ng gumabi. Kung ganon, nakita niyo na ang kalagayan namin. Ayos lang kami, kaya makakaalis na kayo. Ipinagtaka ni Rina ang inasal na yon ng kanyang lola. Hindi niya inaasahan na magiging ganun ang pagtanggap nito sa mga bisita niya. Lola, ano ba? Kakarating lang po nila. Nakakahiya naman po kung papaalisin na lang po natin sila ng basta-basta. Masama ang pakiramdam ko. Gusto ko na magpahinga. Kaya ayaw kong tumanggap muna ng bisita sa bahay natin ngayon. Pero Lola, maaari namang ako na lang muna ang umasikaso sa kanila eh. Narinig mo ba ang sinabi ko, Rina? Ayaw kong tumanggap tayo ng bisita ngayon. Kaya makakaalis na sila. Yun nga kaya ang dahilan mo, Cora. Oo, bakit? Alam ka ba bang ibang dahilan? Napakunot ang noo ni Rina dahil hindi nila inaasahan ang pagsasagutan ng dalawang matanda. Malamang may kinakatakutan ka, Cora. Kaya ang gusto mo'y umalis na kami. At ano naman nakakatakutan ko, Aber? Dahil sa akin dala. Heto, ang dala kong medalyon. Dito ka ba natatakot, Cora? Pagkasabi nun, biglang inilabas nito ang medalyon na nakasabit sa kanyang leeg, na nung unang dumating sila ay ikinukubli niya yon sa suot na t-shirt. Pagkakita ng matandang babae sa medalyon, agad itong nakaramdam ng pagkasilaw. Nagmamadaling pumasok sa silid nito si Aling Cora, ngunit nabuwal din sa pagkakasabid ng mga paa sa pagmamadali. Takang-taka naman si Rina sa kinilos na yon ng kanyang lola Cora. At dahil nga sa pangyayaring yon, ay doon na nakumpirma ni Lolo Lucio na totoong aswang nga si Lola Cora. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa matandang babaeng nakasalampak pa sa lupa at hindi agad makatayo. Samantalang sina Ben at Rina naman ay natulala at hindi alam ang gagawin. Naguguluhan sila kung ano bang nangyayari sa dalawang matanda. Habang unti-unting lumalapit ang matandang lalaki sa lola ni Rina, nakakaramdam ito ng takot at pagkabahala. Kitang-kita yon sa ekspresyon ng mukha nito. Lumayo ka sa aking matanda ka! Lumayo ka! Huwag kang lalapit! Natatakot ka ba sa medalyon ko? Lumayo ka! Lumayo ka! Nang tuluyan nang nakalapit ang matandang lalaki sa matandang babae, ay bahagya itong yumukod.
upang tignan ang sugat nito sa kanyang paa. Base sa itsura ng sugat nito, sanhi nga yun ng hampas ng buntot ng pagi. Teka, ano pong ginagawa niyo sa lola ko? Ang sugat po niya ay dahil sa pagkasilo niya sa bangin nang manguha po siya ng mga halamang gamot. Hindi yun totoo. Bakit? May alam po ba kayo sa sugat niya? Kung paano niya po nakuha yan? Dahil yun sa buntot pagi na humataw at sumilo sa kanyang paa. Huwag niyo po siyang sasaktan, Lolo Lucio. Sandaling lumingon ang matandang lalaki kay Rina bago muling nagsalita. Wala akong masamang balak sa kanya. May isang bagay lang akong gustong mapatunayan. Ano naman po ang bagay na yon? Na isang aswang ang lola mo, Cora. Ano ho bang kalokohan ang pinagsasasabi niyo? Saan ho ba nanggagaling ang ideya niyo na yan? Na aswang ang lola ko. Hindi po totoo yan. Mabuti pa po ay umalis na po kayo sa pamamahay namin bago pa ako makapagsalita ng hindi maganda sa inyo. Hindi ako haalis hanggat hindi ko yun napapatunayan. Pagkasabi nun ng matandang lalaki, ay muling humarap ito sa matandang babae na nakaupo pa din sa lupa. Itinapat sa sugat nito ang kanyang medalyon. Napasigaw naman ang matandang babae dahil sa sakit na dulot ng pagdampi ng medalyon sa mga sugat niya. Dahil doon ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Unti-unting nagbago ang anyo nito sa harap ng maglolo at ng kanyang apo. Lumabas ang mga pangil nito, pati na ang mahahabang kuko. Humaba din ang buhok nito na kung susukatin ay aabot na ito sa lupa kahit na nakatayo pa siya. Naging mabalasik ang mapupulang mata kung tumingin. Kahit na nagbago na ang anyo nito, hindi pa din inaalis ng matandang lalaki ang pagkakapatong ng medalyon sa sugat nito sa paa. Kaya ang kaninang sigaw ng isang matanda naging tila alulong na umaalingaw-ngaw sa gabing yon. Irina naman ay hindi makapaniwala sa nasasaksihan niya ngayon. Totoo nga na aswang ang lola niya, pero wala siyang kamalay-malay kahit matagal na panahon niya na itong nakasama. Dahil sa pagkabigla at takot, humakbang ito ng maraan patungo kay Ben. Nang mga sandaling yon ay nakatayo. Humawak ang dalaga sa kamay ng binata upang hindi matumba sa kinatatayuan niya. Ang binata naman ay hindi nag-atubili na alalayan siya, kahit na siya din mismo ay nanginginig ang tuhod ng dahil sa takot. Tama na! Tigilan mo na yan! Nasasaktan ako! Tigilan mo na yan! Talagang masasaktan ka, Cora! Pumapalahaw si Lola Cora sa sakit na nararamdaman. Kahit ang boses ng matandang babae ay nag-iba na din. Ang dating boses nito na mahinahon ay naging parang boses na napupunit na yero. Nakakapangilabot sa pandinig. Samantala, kahit na nagmamakaawa na kay Lucio ang babaeng aswang, ay hindi pa din niya yon tinigilan. Galit siya sa mga aswang, kaya wala siyang balak na buhayin pa ang matandang ito. Ikaw ba ang aswang na sumalakay sa bahay namin noong isang gabi? Sumagot ka! Oo, ako nga! Sinundan ko kayo maglolo pag-uwi niyo ng bahay dahil gusto kong makatiyak kung totoong tanggap mo nga ba ang apo ko para sa apo mo. Ngunit masasakit na salita at panlalait sa apo ko ang narinig ko sa bibig mo. Kaya ako nagawa ang bagay na yon. Dahil sa mga sinabi nito, lalong idiniin ng matandang lalaki ang medalyon, sanhi para lubusan na itong mapahiga sa lupa. Pagkatapos nun, ay itinutok nito ang kanyang medalyon sa puso ng babaeng aswang. Napasigaw ng ubod lakas ang halimaw dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ito. Nahihirapan na siyang huminga, ngunit wala siyang magawa. Matindi ang kapangyarihan ng medalyon na taglay ng lolo ni Ben, kaya hindi siya makalaban. Sobrang awa ang nararamdaman ni Rina para sa lola niyang nahihirapan ng mga sandaling yon. Kahit na ano pa ang anyo nito at kalagayan nito, mahal pa din niya ito. Kaya nahihirapan siyang makitang nasasaktan yon. Bumitaw siya sa kamay ni Ben pagkatapos lumakad patungo sa kinaroroonan ng matandang lalaki.
Mula sa likod, itinulak niya si Lolo Ben, sanhi para mawalan ito ng balanse. Dahil doon, nabitiwan ng matandang antingero ang kanyang medalyon. Nang makita naman ni Ben na natumbahan ng bahagya ang kanyang Lolo Lucio, agad din siyang lumapit para tulungan na makatayo. Samantalang si Rina, tinulungan din ang kanyang lola para makabangon sa pagkakahiga. Bagamat mabalasik ang mga mata nito, kung malapitan ay makikita ang takot sa mga yon. Nang makatayo na ang matandang lalaki, saka naman pinulot ni Ben ang medalyon na nahulog sa lupa. Saka inabot yun muli sa kamay ng lolo niya. Nang akmang gagamitin na muli ng matandang antingero ang medalyon, iniharang ng dalaga ang kanyang sarili. Umalis ka dyan, Rina! Kung ayaw mong pati ikaw ay masaktan! Nakikiusap po ko sa inyo, Lolo Lucio. Huwag niyo pong saktan ang lola ko. Ngunit aswang ang lola mo. Isang halimaw! Pangako po, mula po ngayon, hindi na po kami lalapit sa pamilya niyo. Iiwasan ko na po si Ben. Total, peke lang naman po ang relasyon namin. Huwag niyo lang pong saktan ang lola ko. Kahit na po aswang siya, inalagaan niya pa din po ako. Nakaramdam ng awa ang maglolo para sa kalagayan ni Rina, kaya hindi na nito tinangkapang saktan ulit ang matandang babae. Labis ang pagluha nito at pagmamakaawa. Lo, pabayaan na po natin sila. Napatunayan niyo na po ang gusto niyong patunayan. Sapat na po siguro yun. Huwag niyo na po silang saktan. Paano kung nakabawi ng lakas ang kampo ng demonyo na yan? Baka salakayin na naman niya ang bahay natin. Kayo na rin po nagsabi, di ba? Na matagal na pong walang paramdam ang mga aswang dito sa baryo, maliban na lamang nung isang gabi. Ipinaliwanag na din po nila kanina kaya nagawa ni Lola Cora yun. Dahil nasaktan lang ang kanilang kalooban. Kaya po tama na, Lo. Iwan na po natin sila. Pabayaan na po natin. Saglit na nag-isip ang matandang lalaki. Bago tuluyang kumalma, tinimbang ang mga naging sitwasyon. Naisip niyang may mali din ang apo niya sa pangyayaring ito. Kaya may kasalanan din sila. Pumayag si Ben sa pagkukunwaring relasyon na nagdulot lamang ng gulo sa kanila. Lolo, halika na po. Umuwi na po tayo. Pabayaan na natin sila. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng matandang lalaki. Sa halip ay sumama na lang ito ng kusa sa kanyang apo. Pagkaalis ng maglolo, nagbalik na sa pagiging anyong tao ang kanyang Lola Cora. Inalalayan niya itong makaupo sa kawayang upuan sa salas ng bahay nila. Patawarin mo ko, Apo, kung hindi ko sinabi ang tunay kong katauhan sa'yo. Kahit na anong klaseng nilalang ka, Lola, mahal pa din kita. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit ko naman po kakatakutan na nag-alaga at nagpalaki sa akin? Salamat, Apo. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. May isang bagay lang po ang gumugulo sa akin, Lola. Kung aswang po kayo, ibig sabihin, aswang din po ba ako? Hindi agad nakasagot ang matandang babae sa tanong ni Rina. Kinapa ni Lola Cora ang sarili kung paano niya sasagutin ang tanong ng apo. Subalit alam niya na nasa tama ng pagkakataon para hindi na siya maglihim pa kay Rina. Hindi ka magiging aswang na katulad ko, Apo, sapagkat wala kang dugong aswang. Dahil hindi kita tunay na apo. Ikinagulat ni Rina ang sinabi ng kanyang lola. Subalit ang pagkagulat na yon ay may halong kasiyahan. Natutuwa siya dahil hindi siya aswang, pero may halong lungkot din dahil sa ang kinilala niyang lola ay hindi pala niya kadugo. Kung ganun, Lola, sino po ang tunay kong mga magulang? Nasaan po sila? Namasukan ako dati bilang kasambahay sa isang mayabang pamilya sa Maynila. Pero naging malupit sila sa akin. Sinasaktan nila ako at hindi halos pinapakain. Kaya bilang ganti ko sa kanila, tumakas ako sa bahay nila. Isinama kita sa pagtakas ko para lahat ng sakit at pasakit nila sa akin ay maramdaman din nila. Noong una
ay balak kitang patayin. Pero naisip kong magiging kagaya nila kung masama kung gagawin ko yon. Kaya pinalaki kita at inalagaan. Itinuring na parang sarili kong apo. Dahil din sa pananakit na yon ng dati kong amo, napuno ng galit ang puso ko. Kaya pinili kong maging isang mangkukulam. Dahil yon ang ginawa kong hanap buhay para mabuhay lamang kita. Nagpapabayad ako para mangkulam. Ang totoo po, hindi ko po alam kung ano magiging damdamin ko para sa inyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng pasakit na dinanas niyo sa mga magulang ko. Salamat din dahil hindi niyo po ako pinatay. Salamat din po dahil itinuring niyo po kung tunay niyong apo. Ngunit naisip niyo po ba kung hindi niyo ako kinuha sa kanila, iba sana naging buhay ko, ang naging kapalaran ko. Tama ka. Tama ka, Rina. Sabi niyo nga po, mayaman ang pamilya ko. Hindi sana ako nakaranas ng paghihirap. Hindi din po sana kayo gumawa ng masama. Matustusan lang po mga pangangailangan ko. Patawarin mo ko, Apo. Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Natatandaan niyo po ba ang address ng mga magulang ko sa Maynila? Gusto ko po silang puntahan. Gusto ko silang makita at makilala. Huwag, Apo. Ka nang umalis. Dito ka na lang sa akin kasama ko. Natatakot ako mag-isa. Pero Lola, kailangan kong buuin ang sarili ko. Mangyayari lang po yun kung makakasama ko po ang tunay kong pamilya. Hindi maaari. Hindi ka aalis sa lugar na ito. Lalong hindi mo ko iiwan. Pagkasabi nun, ay muling nagbago ang anyo ng matanda. Bumalik ang dating anyo nito kanina nung aswang ito. Kaya nakaramdam ng takot si Rina para sa kaligtasan niya. Baka saktan siya ng matanda kapag hindi siya sumunod sa kagustuhan nito. Kaya pinili na lang niya na manahimik at hindi na ipilit pa ang gusto nito. Samantala, sa bahay ng maglolong Ben at Lucio, itinanong ng matanda sa kanyang apo kung anong ibig sabihin ni Rina sa pekeng relasyon nila. Ipinaliwanag naman ni Ben ang nangyari mula umpisa hanggang sa humantong sila sa ganong sitwasyon. Noon lang din naintindihan ng matandang lalaki ang kalokohang kinasangkutan ng kanyang apo. Dahil dito ay pinayuhan niya itong tuluyan ng iwan ang anumang ugnayan nila ng dalaga upang hindi muling malagay sa alanganin. Kahit na nalaman na ng maglolo ang tunay na katauhan ni Lola Cora, hindi nila yon sinabi sa ibang tao para na din sa katahimikan ng lahat. Dahil kahit paano ay totoo naman ang sinabi nito. Nasaktan lang ito sa kalokohang ginawa nila sa kanyang apo. Ngayong malinaw na ang lahat, makakapagpatuloy na sila ng apo niya sa kanilang buhay nang walang anumang agam-agam. Araw ng Lunes, maagang gumayak patungong paaralan si Rina. Palabas na siya ng pintuan ng bahay nila nang biglang humarang ang lola niya sa kanya. Lola, papasok na po ako sa school. Padaanin niyo po ko. Hindi ka na papasok sa eskwelahan mula ngayon. Ha? Pero bakit naman po? Ilang buwan na lang po magtatapos na po ko. Sayang naman po kung hindi ko tatapusin. Paano kung tumakas ka at hindi ka na bumalik dito? Lola, hindi ko po magagawa ang sinasabi niyo. Hindi ka pa din maaaring umalis. Mula ngayon, mananatili ka na lamang dito sa loob ng bahay. Pero Lola, ano po bang nangyayari sa inyo? Narinig mo ang sinabi ko, Rina. Hindi ka lalabas hanggang hindi ko sinasabi sa'yo. Alam mo ang kaya kong gawin pag sinuway mo ko. Dahil sa takot, napilitang tumango na lang si Rina bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, bumalik na siya sa kanyang silid para sana magpalit ng damit. Pero laking gulat niya nang mula sa labas ng pinto, narinig niya ang mga kalabog ng gamit sa bahay nila. Isa-isa nang isinalansan ng matanda ang mga kawayang upuan nila sa likod ng pinto ng silid niya. Kaya kahit na anong tulak niya palabas, hindi niya mabuksan ang pinto ng kwarto niya. Kahit na matanda na ito, ay malakas pa din dahil siguro
sa pagiging dugong aswang nito. Lola, ano ba? Pakawalan niyo ako dito! Nakikiusap ako, pakawalan niyo ako dito! Hindi maaari. Dapat kang ikulong sa silid na yan para hindi ka na makaalis pa. Sabi naman po sa inyo, hindi ako aalis eh. Hindi ako naniniwala. Ngayong alam mo na hindi kita tunay na apo. Posibleng iwan mo ko at hanapin mo ang tunay mong mga magulang. Hindi ko po gagawin yun, Lola. Pangako ko po sa inyo. Hindi mo ako maloloko, Rina. Kaya hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Malakas na kalabog at pagtulak ang ginawa ni Rina. Mabuksan lamang ang pintuan, ngunit hindi man lang natinag yun. Naisip niyang baka pwede siyang dumaan sa bintana, ngunit katulad sa pinto, hindi din niya mabuksan yon. Nilagyan yun ng matanda ng malaking kahoy sa labas, saka itinali ng lubid para hindi niya mabuksan. Dahil sa pagod, napaupo na lang ang babae sa papag na kanyang higaan hanggang hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Ipinagtaka naman ni Mrs. Marshall ang hindi pagpasok ni Rina ng araw na yon. Hindi yun umaabsent sa klase ng walang mabigat na dahilan, kaya naisipan niyang ipatawag muli si Ben. Iniisip niyang baka ito ang dahilan kung bakit hindi pumasok sa school ng araw na yon si Rina. Ngunit wala siyang nakuwang impormasyon sa binata dahil hindi niya na alam ang dahilan sa pagliban sa klase. Samantala, nagising si Rina sa kalabog na nagmumula sa labas ng pintuan ng kanyang silid. Kung gaano katagal siyang nakatulog, yun ay hindi niya mawari. Wala siyang orasan at hindi din niya makita ang labas ng bahay nila. Isa-isang inaalis ng matanda ang mga nakaharang sa pintuan ng silid niya. Pagkatapos na mawala ang mga kalabog, bumukas ang pinto, saka iniluwa nito ang kanyang lola Cora. May dala itong pinggan na natatakpan ng takip na kaldero. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Noon lang din naalala ni Rina na mula pa pala kaninang umaga ay hindi pa nasasayaran ng anumang pagkain ang kanyang sikmura. Salamat po, dahil dinala niyo po ako ng pagkain. Gutom na po talaga ako, Lola. Ayoko rin naman na magugutom ka, Rina. Matamis na ngiti ang pinakawalan ng matanda habang tinatanggal ang takip ng kaldero. Bumungad sa kanya ang laman ng pinggan, puso ng hayop at atay na hindi niluto ang laman ng pinggan. Ano po ito, Lola Cora? Pagkain. Ito po ang pagkain natin ngayon? Oo, kainin mo yan para hindi ka magutom. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ng dalaga bilang pagtanggi niya sa ibinibigay sa kanya ng matanda. Parang gustong bumaligtad ng kanyang sikmura sa nakitang pagkain na inihanda ng kanyang lola. Ano pang hinihintay mo? Sabi mo nagugutom ka. Hayan, nasa harapan mo ang pagkain. Kainin mo. Pero Lola, hindi ko po kayang kainin yan. Saka, hindi na po ako nagugutom. Kakasabi mo lang sa akin na nagugutom ka eh. Pero ngayon sasabihin mo na hindi na. Ayaw mo ba sa inihanda kong pagkain para sa'yo? Ang sumunod na pangyayari ang hindi na talaga kinaya pa ni Rina. Kinuha ng matanda ang hilaw na atay, saka kinain yon sa harapan niya. Nang maubos na ang atay, saka isinunod ng matanda ang puso. Nakatingin pa ito sa kanya habang sarap na sarap sa pagkain, samantalang ang dalaga ay halos masuka na. Inubos ng matanda ang lahat ng laman ng plato. Paano ba yan? Wala ka lang makakain dahil inubos ko na. Okay lang po, Lola. Kahit po sana tubig na lang po. Nakikiusap po ako sa inyo. Sige, hintayin mo ako at kukuha lamang ako ng tubig. Sinamantala ni Rina ang pagkakataon na yon para makatakas dahil naiwan ng kanyang lola Cora na nakabukas ang pinto. Ngunit dahil wala pa siyang kain mula pa kaninang umaga, nakaramdam siya ng panghihina at pagkahilo. Kaya napaupo na lamang siya sa sahig. Hirap siyang tumayo para tumakbo palabas. Maya-maya ay naramdaman niya ang yabag ng lola niya
pabalik sa kinaroroonan niya. Bumalik itong daladala ang isang baso, ngunit sa halip na tubig ang laman nun, dugo ang nakalagay sa basong dala ng matandang babae. Inabot ang basong yun sa kanya, ngunit hindi niya tinanggap. Naamoy niya ang malansang dugo na yun. Nahilo lalo siya at nasusuka. Ayaw mo ba talaga? Ayaw, Lola. Hindi ko po kayang inumin yan. Yan lang ang inuming maaari kong ibigay sa'yo. Marahang tangulang ang isinagot ni Rina sa matanda. Pagkatapos nun, ininom ng matanda ang dugo sa harap niya. Doon ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Nasuka siya kahit walang laman ang kanyang sikmura. Pakiramdam niya ng oras na yon, gusto nang kumawala ng kanyang bituka sa kanyang tiyan. Lola Cora, bakit niyo po ginagawa sa akin to? Hindi ko na po kayo kilala. Ibang-iba na po kayo. Hindi na po kayo ang Lola Cora na kinalakihan ko. Akala ko po'y minahal niyo ako bilang apo niyo. Totoo namang minahal kita bilang apo ko. Ngunit para saan pa yon kung iiwan mo din pala ako at hahanapin mo din ang tunay mong pamilya? Paano na ang pagpapakahirap ko sa'yo? Hindi niyo po ako pag-aari, Lola. Wala po kayong karapatan na gawin to sa akin. Sana pala, hinayaan ko na lang kayo na patayin ni Lolo Lucio. Kung ito pala ang kapalit ng pagliligtas ko sa buhay niyo. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rina. Dahil doon ay tuluyan siyang nabuwal sa lupa. Bakit niyo ginagawa to sa akin, Lola Cora? Pagkatapos ng lahat ng pagtatanggol ko sa'yo, yan lang ang sasabihin mo. Ang sumbatan ako. Ang totoo, kulang pa ang lahat ng yan. Katumbas sa lahat ng paghihirap ko. Mabuhay ka lamang. Pero hindi sana kayo maghihirap kung hindi niyo ako kinuha sa pamilya ko. Kung hindi naging malupit ang mga tao sa akin, hindi sana ako magiging ganito. Pero wala akong kinalaman sa galit niyo sa mga taong umapi sa inyo. Alam ko, pero gusto mo rin akong saktan. Dahil alam kong ibig mo kong iwan. Kung ipaparanas niyo lang din sa akin ang galit niyo, mas mainam pa na patayin niyo na ako. Malugod ko pong tatanggapin ang kamatayan ko kung ang kapalit nito ay ang paggaan ng kalooban niyo at mawawala ng lahat ng sakit na nararamdaman niyo. Kaya sige na po, Lola. Heto, kunin niyo po ang puso ko. Patayin niyo na ako. Total, doon din naman ang patutunguhan ng buhay ko. Dahil sa pahirap na dinadanas ko sa mga kamay niyo ngayon, patayin niyo na lang ako. Kung magbabago ang isip mo at hindi mo na nalaisip bumalik sa pamilya mo, baka pwede pa tayong bumalik sa dati. Kakalimutan ko ang lahat ng mga nangyari dito sa atin. Hindi na tayo makakabalik pa sa dati, Lola. Hindi na. Bakit? Dahil ayaw mo na sa akin? Hindi mo na ako kaya kilalaning lola mo? Dahil nawala na po ang pagmamahal ko sa inyo. Natabunan na yun ang sama ng loob at galit. Kung ganon, wala ka na palang pakialam sa akin. Namumuhi ka na sa taong nagpalaki sa'yo. Dahil pinili niyong kamuhian ko kayo. Dahil sa mga ginagawa niyo sa akin. Kung hindi ka nalang din mananatili sa tabi ko, hindi ka din makakasama ng pamilya mo para parehas lang kaming nawalan. Sa ipinapakita niyo sa akin ngayon, hindi niyo talaga ako minahal. Binuhay niyo lang ako dahil sa takot kayo mag-isa. Takot kayong mawalan ng makakasama. Nakakaawa kayo, Lola. Naaawa po ako sa inyo. Kung hindi tayo naging ganito, plano ko pa naman sana kapag nahanap ko na ang pamilya ko sa Maynila, isasama ko po kayo doon. Pero wala na lahat ng yun dahil ipinakita niyo lang po sa akin ang totoong pagkatao niyo. Ang malademonyong dugong nananalaytay sa inyo. Dahil sa mga sinabing yun ni Rina, nanlisik ang mga mata ng matanda. Inilabas ang mahahabang kuko. Itinutok yun sa puso ng dalaga. Pinupuno mo talaga ako, Rina.
Gusto mo ba talaga subukan ang galit ko? Sige, Lola. Ituloy niyo po ang pinaplano niyo. Dukutin niyo ang puso ko. Patayin niyo na ako. Para matapos na ang paghihirap ko. Ano pang hinihintay niyo? Tapusin niyo na ngayon din ang paghihirap ko. Yun ba talaga ang gusto mo? Doon din naman pupunta to. Kaya sige na. Tapusin mo na ang buhay ko. Dahan-dahang inilapit ng matanda ang matutulis na kuko niya sa dibdib ng dalaga sa tapat mismo ng puso nito. Si Rina naman ay ipinikit na lang ang mga mata habang papalapit ng papalapit ang matutulis na kuko ng matandang aswang sa dibdib niya. Itatarak na sana niya ang kanyang mga kuko sa dibdib ng dalaga nang may boses na tumawag mula sa labas ng bahay. Kaya naman, habol ang kanyang paghinga dahil hindi inaasahang pagdating ng kung sinong babaeng yon. Ipinagpaliban muna ng matanda ang dapat sana ay gagawin niya. Walang tigil sa pagtawag ang babaeng nasa labas ng bahay niya, kaya nagmamadali din itong lumabas. Bumungad sa kanya ang isang babaeng nakauniforme ng pang-teacher, kaya naisip niyang ito ang teacher ng apo niya. Magandang gabi po, Lola. Si Mrs. Marshall po ito. Ang teacher po ni Rina. Hindi na po kasi siya pumapasok sa school kaya nag-aalala po ako sa kanya. May sakit po ba siya? Tama kayo. May sakit nga siya. Kaya makakaalis na po kayo. Dahil baka mahawa lang po kayo sa sakit niya. Kung simpleng lagnat lang naman po ang sakit niya, hindi po yun makakahawa. Bali wala po yun sa amin. Bakit ba kulit nyo? Nagpapahinga lang apo ko ngayon. Kaya hindi siya maaaring istorbohin. Kaya umalis ka na lang at wag nang babalik pa dito. Pasensya na po. Kahit ibigay ko na lang po sa kanyang lesson na tinatalakay namin para hindi po siya mahuli sa klase. Ibigay mo na lang sa akin yan at ako na bahalang magbigay sa apo ko. Inabot ng teacher sa matanda ang folder. Saka nagpaalam na ito na aalis na siya. Ngunit lingid sa kaalaman ng matanda, hindi pa tuluyang umalis ang teacher. Nagtago lamang ito sa malaking puno sa gilid ng bahay. Hinintay pa nitong makabalik ang kanyang estudyante na si Ben. Kasama niya ito nang magtungo siya sa bahay ni Rina. Inutusan niyang lumigid ito sa bahay at huwag magpakita upang kung sakaling kailanganin ito ng tulong ay makakatulong ito sa kanya. Alam na kasi ng guro ang buong pagkatao ng lola ni Rina dahil sinabi yun kanina sa kanya ni Ben. Dahil maging ang binata ay nag-aalala na sa kanyang kaklase. May mga bagay na hindi nila napagkasunduan nung una, ngunit nararamdaman niya ang kabutihan ng puso nito at hindi niya maaatim na mapahamak ang kanyang kaklase. Maya-maya pa ay dumating na si Ben sa punong pinagtataguan ng kanyang teacher. Hindi ito napansin ng matandang babae dahil pumasok na to sa loob ng bahay niya. Kasamang umuwi ni Ben ang teacher niya sa kanilang bahay. Kailangan nilang pag-usapan kung ano ang natuklasan ng binata tungkol sa kalagayan ni Rina. Bagamat ayaw na sanang makialam pa ng matandang Lucio, ngunit nakiusap ang teacher nila sa matandang antingero. Lolo, ikinulong po ng lola niya si Rina sa kanyang silid. Pinagtatangkaan din siya nitong patayin. Buti na lang po dumating kami, kaya hindi po natuloy. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Nakausap ko mismo si Rina, Lolo, habang nakikipag-usap si teacher kay Lola Cora. Pumunta po ako sa bintana ng kanyang silid. Nakakulong po siya doon. Kaya tulungan po natin siya, Lolo. Walang dahilan para gawin niya yun sa sarili niyang apo. Lolo, hindi po siya tunay na apo ni Lola Cora. Dahil si Rina po, hindi po aswang na kagaya niya. Kailangan matapos na ang lahat ng ito. Hindi ko naman matitiis na mamatay ang isang kawawang babae sa kamay ng isang aswang. Sige, tutulong ako. Ililigtas natin siya. Kaya maganda na kayo. Tutungo tayo sa bahay na yon at ililigtas natin ang dalaga. Naghandang mabuti si Lolo Lucio ng gabing yon dahil mapapalaban na naman siya sa isang aswang. Bago umalis ng bahay, tiniyak niyang nakasabit sa kanyang leeg ang kanyang medalyon dahil yun ang kanyang magsisilbing proteksyon.
Pagkatapos na umusal ng dasal at orasyon sa kanyang medalyon, nagtungo na ang tatlo sa kinaroroonan ng bahay ni Narina. Pagdating nila doon, tila wala namang kakaiba. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Nagtago muna sila sa mga punong naroon sa paligid ng bahay ni Narina. Nagmanman kung may kakaiba bang kaganapan. Maya-maya pa ay nakita ng tatlo na inilabas ng matanda ang dalaga. Nakatali ng lubid ang mga kamay at paa ni Rina. May busal na panyo ang bibig nito. Doon na kumpirma nila na sa panganib nga ang dalaga. Ibinaba muna ng matanda ang dalaga sa lupa. Pagkatapos ay unti-unting nagpalit ito ng anyo bilang isang aswang. Inilabas ang mga pakpak niya at naghandang lumipad. Nang mga oras na yon, saka lang lumabas si Lolo Lucio sa malaking punong pinagtataguan niya habang papalapit siya sa kinaroroonan ng matandang babaeng aswang. Umuusal siya ng orasyon at dasal sa kanyang medalyon. Noon din ay unti-unting nagliwanag ang katawan ng matandang antingero. Nakakasilaw ang liwanag na yon, sanhi para umagaw sa paningin ng matandang aswang. Ikaw na pakialamero ka! Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para ituloy ang dapat na ginawa ko na sa'yo nung nakaraang araw. Yun ay ang patayin ka! Hindi mo magagawa yan! Bakit naman? Dahil ngayong gabi ay kabilugan ng buwan. Malakas ang kapangyarihan ko ngayong gabi, kaya hindi mo ako matatalo. Magsasayang ka lamang ng lakas mo! Sige, tignan na lamang natin! Pagkasabi nun, malakas na pagdura ang ginawa ng aswang na si Cora patungo sa direksyon ng matandang lalaki. Mabilis naman ang naging pagkilos ng antingero, kaya hindi ito tumama sa kanya. Makailang ulit ding ginawa yun ng aswang, subalit lahat yun ay nailagan ng matandang antingero. Nang maramdaman niyang hindi umubra ang mga pag-atake niya, nagpakawala ng maitim na usok mula sa kanyang bibig ang aswang. Nang maamoy yon ng lolo ni Ben, halos masuka siya sa baho nito, pero pilit niyang nilabanan yon. Umusal siya ng orasyon sa kanyang medalyon, paulit-ulit, hanggang sa magliwanag ang suot niyang medalyon. Nilamon ng medalyon ang maitim na usok na bumabalot sa kanya kanina. Samantala, ang dalawang kasama ni Lolo Lucio na si Mrs. Marshall at si Ben, tahimik at nasasaksihan ang mga nangyayari. Nag-aabang ng pagkakataon kung kailan sila makakalapit sa kinaroroonan ng dalaga para makalagan na nila ito sa pagkakatali at maitakas. Matapos na mahigop ng lahat ng medalyon ang maitim na usok mula sa aswang, inilabas na niya ang kanyang dalang buntot pagi. Iwinasiwas yun ng matanda sa ere para patamaan ng aswang na nasa kanyang harapan. Mabilis itong kumilos kaya hindi matamaan. Nang mapagod na sa kakaiwas ay nagpasyang lumipad muna ang aswang at magpahinga sa tuktok ng puno habang naghihintay ng susunod na pag-atake na kanyang gagawin. Yun ang hinihintay na pagkakataon ni Ben at ng kanyang teacher. Agad nilapitan ng mga ito ang nakataling kamay ng dalaga sa kakinalagan. Pagkatapos ay sama-sama silang tumago sa gilid ng bahay. Sa katawan ng malalaking puno, doon sila nagkubli. Dahil sa gusto nang matapos ng matandang antingero ang laban na yon, pinag-isa na niya ang kapangyarihan ng kanyang medalyon at ng kanyang buntot ng pagi. Pagkatapos ng kanyang muling pag-oorasyon, lumiwanag ang hawak niyang buntot pagi. Saka itinutok yon sa nagtatagong aswang sa taas ng puno. Inasinta niya yon saka pinatamaan ng liwanag. Parang kidlat na tumama ang liwanag na yon sa katawan ng aswang. Sanhi para mahulog ito sa puno at mabali ang pakpak nito. Paulit-ulit na ginawa ng matanda sa aswang hanggang sa tuluyan na itong manghina. Nang ganap na itong nangihina, ipinalupot nito ang buntot ng pagi sa katawan nito. Saka ipinatong sa dibdib nito ang medalyon. Ilang sandali pa, nabalutan na ito ng liwanag. Nang ganap na itong natatakpan ng liwanag, sumabog na ang buong katawan ng halimaw.
Yun ang naging wakas ng aswang na mangkukulam. Pagkatapos ng gabing yon, kina Teacher Marshall muna tumira si Rina. Samantalang si Ben ay bumalik na sa Maynila para kalimutan ang lahat ng mga hindi pangkaraniwang nangyari sa kanya sa probinsya ng kanyang lolo Lucio. Pagkatapos ng graduation, umalis na din si Rina sa poder ng kanyang teacher. Nagtungo din sa Maynila upang hanapin ang kanyang mga magulang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagsalubong ang landas nila ni Ben. Dahil sa iisang university sa Maynila pala sila parehong nag-enroll. Nagtatrabaho si Rina para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Doon mas lumalim ang kanilang pagiging magkaibigan at tuluyang nakalimutan na ang nakaraan. Ang binata din ang nagsilbing pamilya niya dahil hindi pa niya natatagpuan ang tunay niyang pamilya. Subalit buo ang pag-asa niya at hindi siya susuko upang hanapin ang mga yon. Alam niyang darating ang tamang panahon na makikita niya at makakasama ang kanyang tunay na mga pamilya. Kung minsan, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan, ngunit gaano man kasakit ang mga bagay na yon, harapin lang nating positibo at buong tapang dahil sa huli, ito ang magdudulot sa atin ng ganap na kapayapaan. Ang mga inaakala nating masama ay siya pa palang mabuti, at yung mga inaakala nating mabuti ay siya pala ang tunay na masama. Kaya maging mahusay sa pagpili sa mga taong ating pagkakatiwalaan dahil ito ang susi sa kapayapaan ng buhay na ating inaasam.